So let's begin. Please join me as I read Psalm 127, verse 3. Psalm 127, verse 3. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is His reward. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Well, this afternoon, dear parents, I want to speak to you about something very close to our hearts, our children. You see, our text reminds us that children are a heritage, a gift from the Lord. Now, the word heritage comes from the Hebrew word nakala, which means something precious. Something precious that is passed down. It is not earned, it is graciously given. Now notice that Scripture does not qualify this statement. It doesn't say some children or easy children. It simply says children. All of them are a heritage from God. Now this declaration is unconditional. It doesn't say healthy children, obedient children, or children who meet our expectations. It says children, period. That means every child is a gift. Not just the ones who are easy to raise, but also those who challenge us, stretch us, and teach us to love more deeply. Even children who are difficult, children who are different, or have special needs are gifts. Every child is born by God's providence, not by accident. Amen? And my prayer today is that we would be deeply convinced of this truth. Not just in theory, but in how we see, how we love and care for every child entrusted to us. Now I know that sometimes it's hard to truly believe that every child is a blessing. Pero una sa lahat, sino po ba ang nagsabi na masaya, laging madali ang pagpapalaki ng ating mga anak? Wala naman pong ganong pangako at walang ganong sinasabi. It is never easy. Parenting is difficult even under normal circumstances. And for those raising children who are different, difficult, or have special needs, the journey can feel especially heavy. It's a path filled with moments of exhaustion, confusion, and even loneliness. There are days when progress seems invisible and nights when prayers are whispered through tears. Alam natin yan. Dama po natin yan. Bilang isang pastor, nauobserbahan ko yan as I minister to our very own people at SGBC. But even in those moments, God is present. The child He has given you, no matter how different, no matter how challenging, is still His reward, His heritage, and His gift to you. Hindi naman po sinabi ng Scripture na ang reward ay yung maginhawahan ka eh.
Hindi po yun ang sinabi ng Scripture. Ang sinasabi po, ang anak mismo, yung bata mismo, ang reward. Yung bata mismo, ang gift from the Lord. At madalas, ang mga biyayang ibinibigay po ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang para tayo mapasaya. Mapasaya lang. Hindi lang para tayo makaramdam ng ginhawa. Kundi para tayo ay hubugin, para tayo palalimin, para tayo patatagin, and more importantly, para tayo pabanalin to sanctify us as Christians, to purify us, you see. Sa ganung pagtanaw, regalo pa din. Kahit na may mga challenges, you see, nagiging mas matured ang iyong pananaw, pagtanaw sa maraming mga bagay. Buong akala mo, matyaga ka na. Buong akala mo, all along, mapagpasensya ka na. Hanggang tinuruan ka ng anak mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapasensya at kung ano ba talaga at paano ba talaga magbigay ng unconditional love. Magaling pong mga guro ang ating mga anak pagdating dyan. Talagang sasagarin ka. Sisimutin ka, tutuyuin ka. Pagkaminsan, amen? Bigla nating nare-realize na ang patience, hindi lang pala basta tahimik na paghihintay. Ay, mga naghahatid, naghihintay sa kanilang mga anak, ang tagal. Tinuturuan ako kung paano maging matyaga. Hindi lang palaging yun. Kasama din po pala dyan. Halimbawa, ang pagsagot ng paulit-ulit, parang walang katapusan na mga tanong ng ating mga anak. Nasagot mo yung unang tanong, may kasunod, may follow-up question. Hanggang sa walang katapusang tanong, bakit po ganun? Bakit po ganyan? Tinuturuan tayong maging more patient, amen? Kasama rin po pala dyan ang pagiging kalmado. Kahit pagod na pagod ka na. Paano mo gagawin yung kalmado, nakangiti, hindi magdadabog, kahit pagod na pagod ka na? Tinuturuan tayo ng ating mga anak sa bagay na yan. Ang unconditional love, hindi na lang isang idea para sa iyo, kundi araw-araw mo siyang pinipiling ipakita. Araw-araw mo siyang pinipiling ipadama. Iyan ang unconditional love para sa iyo. Ipinadadamo mo, ipinapakita mo, kahit wala ka ng gana, kahit inis na inis ka na, o kahit hindi mo na rin mawari kung ano ang iyong nararamdaman. Nangyayari ba sa iyo yan? Hindi ko na alam kung nagagalit ako, natutuwa pa ako, naluluka pa ako, hindi ko na alam. It happens, you see. Nangyayari yun. Nangyayari yun. At siguro po yun yung ganda ng pagiging magulang. Hindi lang ikaw ang humuhubog sa anak mo, kundi ikaw rin mismo ang nababago in the process. Nagiging better person tayo dahil sa ating mga anak. Now, as a community, our GCA community, we must do more than simply recognize this reality. We must respond with deep compassion. Welcome sa GCA. Ang hindi madalas welcome sa ibang paaralan. Now, to every parent walking this challenging path, hear this. Please hear this. You are not failing. You are carrying out a sacred calling that requires extraordinary strength, extraordinary patience, and love. And your children, though the journey may be difficult at times, are not burdens. They are, again, precious gifts
from God, who does not and cannot commit any mistake. Amen? Dama ko po yung bigat nyo eh. Kaya nung pinag-aaralan ko to, kayo po ang naiisip ko at ipinapanalangin ko na maging blessing itong ating maikling pag-aaral. They are again precious gifts from God, entrusted to you with divine purpose. You must believe in your heart there must be a purpose in all of this. You see. And this purpose is often far greater than what we can immediately see. At yun siguro ang problema natin minsan. Gusto natin, alam na natin lahat ang sagot. Hindi ganon mag-operate, hindi ganon kumilos ang Diyos. So sana po, lalo na yung mga hindi dumaranas ng ganitong pagsubok, ay maging mas bukas ang puso at mas sensitibo sa pinagdadaanan po ng iba. Maging bahagi tayo ng isang community na tunay na sumusuporta. Parang isang support group na laging handang makinig, laging handang magpalakas ng loob at magpaalala sa mga pamilyang ito na hindi sila nag-iisa. Dahil po sa bawat hakbang, sa bawat pagod, sa bawat luha, kasama nila ang Diyos. At minsan po, tayo ang ginagamit niya para ipadama na kasama nila ang Diyos. Now moving on, please notice how Psalm 127 opens with a very important reminder in verse 1. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. And unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Now this verse sets the tone for how we view parenting, not as a personal achievement, but as a sacred calling from God. Our children are not possessions. They are precious lives entrusted to us by our sovereign Lord. We are stewards, not owners. Hindi natin pag-aari ang ating mga anak. Sila'y ipinahiram lamang. Sila'y ipinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Gaya ng nasabi na natin, ang bawat bata ay regalo mula sa Diyos na ininagay sa ating mga kamay. At kasama ng regalong ito ay ang paanyaya mula sa Diyos na mamuhay ng may kababaang loob, aminin na kailangan natin ang kanyang gabay, ang kanyang enabling power. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. And I alone could do that. Amen? And so, those difficulties are God's invitation to us to come to Him, to beg for His mercy, to beg for His enabling power, to beg for His sustenance, His sustaining power. Panginoon, hindi ko to kayang mag-isa. O hindi namin to kayang mag-asawa. Kailangan ka namin, Panginoon, sustinahan mo kami, alalayan mo kami. And so, it humbles us. Amen? Akala natin, kaya natin lahat. Akala natin, we are intelligent enough and able enough para gawin sa sarili natin. Pero again, the reminder is, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Tinuturuan tayo ng Panginoon mamuhay ng may kababaang loob at mamuhay ng may lubos na pagtitiwala
sa Kanya. At sa totoo lang, ang pagiging magulang ay nagpapakita ng ating maraming mga limitation. Kahit gaano pa po tayo kahanda o akala natin ay kahanda-handa, darating po ang mga araw na mapapagod tayo. Darating ang mga araw na malilito tayo, matatakot tayo. At mararamdaman nating parang hindi tayo sapat. At yan ang totoo. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. 2 Corinthians 3:5. But it is in those very moments that God draws near. As Paul reminds us in 2 Corinthians 12:9, my power is made perfect in where? In weakness. So we lean in, not on our own strength, but on His. Because when we do, we begin to see the journey, that the journey of parenting is not just about raising children, it's about being raised ourselves, being shaped and sustained by His grace. Hindi lang pala tayo nagpapalaki ng ating mga anak, tayo mismo ay nagmamature, lumalalim, sa talino, nagiging mas marunong na tayo. Panginoon, dami kong kapalpakan. At minsan, ang guinea pig, sino? Mga anak natin. Mali pala yung ganong way ng discipline. Mali pala yung ganon, etc. You see. So let us not lose hope. Ang magandang halimbawa sa pagkakataong ito ang kwento ni Helen Keller. Sanggol pa lang siya, wala pang 2 taon, nang magkasakit siya at mawala ng paningin at pandinig. And for some time ay hindi niya rin po kayang magsalita dahil wala siyang pandinig. Hindi, paano siya matututo magsalita? Dilim at katahimikan ang bumalot sa mundo ni Helen Keller. Isipin ninyo, hindi niya makita ang mukha ng kanyang ina, hindi niya marinig ang boses ng kanyang ama. Nabuhay siya na litong-lito, gulong-gulo, malungkot, at palaging nag-iisa. Ang iyak niya ay nauwi sa matitinding pagwawala. Hindi makontrol na pagsigaw. Nasira niya ang mga gamit na hindi niya alam kung ano. Kahit yung pinagpapahalagahan na doll ng kanyang kapatid, nasira niya. Kasi wala siyang paraan, hindi niya alam kung paano niya i-express ang sarili niya. Siya ay bulag, bingi, pipi. Can you imagine that? So muli ang iyak niya ay nauuwi sa matitinding pagwawala, hindi makontrol na pagsigaw, nasira niya mga gamit na hindi niya alam kung ano dahil sa sobrang frustration. Pero hindi bulag ang Diyos sa mga struggle ni Helen at ng kanyang buong pamilya. Hindi rin siya bingi sa kanilang mga panalangin. Ipinadala ng Panginoon si Anne Sullivan, isang batang guro na may sarili ring pinagdadaan ng sakit at hirap. Hindi lang education ang dala ni Anne, kundi matinding pasensya. At yun ang kailangan. At doon makikita natin yung tulungan sa pagitan ng home and the school. Isang paaralan na hindi lang para kumulekta ng tuition. Amen? Dapat isang paaralan na kapamilya. Na kung paano kayo nagpapahalaga sa inyong anak, dapat ganon din ang paaralan. Gayon si Anne Sullivan. May matindi siyang pasensya, sincero siyang magmahal, at meron siya, most importantly, meron siyang pag-asa. Naniniwala siya that change is possible. Araw-araw,
Isinusulat niya ang mga salita sa kamay ni Helen. Tinatawag itong sistemang ito na finger spelling. Naniniwalang walang imposible sa Diyos. Siya'y naniniwalang isang araw, maaaring may liwanag na kayang tumagos sa dilim. Hanggang dumating po ang sandali sa may poso. Alam niyo po ba'y poso? Marami ditong magulang, baka mga millennial na rin, hindi na alam yung poso. Ito pa yung malalim na Tagalog, posong ginagaon. Sa may poso, habang dumadaloy ang malamig na tubig sa kamay ni Helen, isinulat ni Anne ang salitang water. W-A-T-E-R. At bigla, sa unang pagkakataon, parang bumukas ang mundo kay Helen. Naiintindihan niya ito. Sa isang sandaling hindi inaasahan ni Anne, ang guro, at ng kanyang pamilya, may ginawang himala ang Diyos. Dear parents, that moment changed everything. What was once silence became speech. What was once darkness turned into understanding. And where there was once despair, purpose began to bloom. Yung kawalang pag-asa, yung pagkalugmok, ay napalitan ng sigla at ng buhay. Oh, what a day that would be pag nakikita na ninyo na wala palang pagkakamali sa aking Panginoong Diyos. Na may wisdom pala kahit sa tingin ko ay puro depektong nangyayari. Na mabuti pala ang Diyos. Helen went on to speak, write, and inspire millions. But her story is not just about human triumph, it's about divine grace. Oh, may we never overlook the providential and caring hand of God in it. God used brokenness to reveal beauty. He used weakness to display strength. And through the love of a teacher and the courage of a child, He showed the world that no life is beyond His reach, beyond our Lord's reach. Parents, sana po ang kwento ni Helen Keller ay magpaalala sa atin na kahit pakiramdam natin ay nag-iisa tayo o walang nakakaunawa, walang nakakaintindi sa atin, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Patuloy po siyang gumagawa sa buhay natin at ang kanyang biyaya ay laging sagana. Mula mismo kay Helen Keller, and I quote, "Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light." Kilala ni Helen Keller ang Diyos. Kahit hindi niya alam ang maraming detalye tungkol sa Kanya. Dahil siya ay bulag, pipi at bingi. At sa kakaunting unawa niya sa existence ng Diyos na ito, sumampalataya siya. Hindi pa tapos ang kwento ko. May ginagawa ang Diyos. To parents, who quietly carry guilt over their child's condition,
know this: God is sovereign, and your child is not a mistake. I repeat, God is sovereign, and our God is not, or our child is not, your child is not a mistake. Like Helen Keller's story, what may seem like brokenness is often the very place where God's grace shines brightest. In John 9, Jesus reminds us, suffering is not always the result of sin, but a moment for God's works to be revealed, to be displayed. Your child's life is part of that testimony, and so is yours. You are not failing. Parents, you are not failing. You are being refined. And in your weakness, let me remind you again, His power is made perfect. So come to Him and rest in Him. God bless you, and to Him be all the glory. Amen.